Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nestor. Nakatira dito sa baryo ng Antique. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking nakakatakot na karanasan noong ako ay binatilyo pa lamang. Nangyari ang aking karanasan taong 1969 sa isang liblib na baryo ng Antique kung saan kami napadpad ng aking ama. Nasa edad 15 taon pa lamang ako noong mga panahong iyon. Kasalukuyang naglalako kami ng aking ama ng mga iba't ibang klase ng mga paninda. Katulad na lang ng mga gamit sa bahay ng mga timba, balde, at kung ano-ano pa mga kagamitan. Bali po mga kalakbay, halos 1 linggo muna kami maglalako ng aming mga paninda bago umuwi sa aming bahay. At nakakarating din kami kung saan-saang baryo. Kahit wala na kaming mga kakilala doon, ay pinapasok pa rin namin ito basta makabenta lang. Minsan pa nga, kapag hindi pa naubos ang mga gamit na paninda, ay hindi muna kami umuwi ng aking ama noon. Ang palagi kasing rason ng aking ama ay sayang ang araw kapag uuwi kaming kakaunti lang ang benta. Kaya pinipilit nitong maubos muna ang lahat ng mga paninda bago kami umuwi sa aming baryo. Isang araw, habang sakay kami sa aming kalabaw at naglalako ng mga paninda ng mga panahong iyon, ay nagawi kami sa isang baryo na itago na lang natin sa pangalang Baryo Apuyaw. Pagpasok pa lang namin sa baryong iyon, ay natutuwa na ang aking ama sa pagbebenta. Dahil marami kaagad ang bumili ng mga kagamitan sa bahay. Ayon kasi sa mga bumibili sa amin, ay walang nagagawing maglalako ng paninda sa kanilang baryo. Ilang minuto pa lang ang aming pamamalagi doon, ay halos lagpas kalahati na lang ang natira sa aming mga paninda. Dahil sa dagsahan ng mga bumibili. Masaya namang nagpasalamat ako sa mga bumibili. At pagkatapos ay ibinalik ko na sa ayos ang mga panindang pinagpilian ng mga taga-baryo. Habang nag-aayos ako ng mga paninda, ay napansin namin ng aking ama na may mga dumadaang tao patungo sa dulo. Kaya nagtanong ang aking ama sa isang ali, na kasalukuyang namimili pa ng bibilhin sa aming paninda. "Manang, mawalang galang na po. May mga nakatira pa po ba doon sa dulo ng inyong baryo?" Tanong ng aking ama dito. "Oo, meron pa. Bali paglagpas mo ng tulay doon sa dulo, ibang baryo na iyon. Dahil hindi na iyon sakop dito sa aming baryo." Sagot naman ng matanda. "Yung mga nakikita kong dumaan ngayon lang, manang, doon po ba ang punta sa baryong iyon?" Tanong ulit ng aking ama sa matanda. Napansin kong sandaling tumahimik ang matanda. At nagpalinga-linga muna ito. "Oo, iho. Doon ang punta ng mga iyan. Dahil piyesta sa baryong iyon ngayon. Kaya lang delikado doon. Kahit nga kami ay hindi nangangas na pumunta sa liblib na baryong iyon. Marami na kasi ang kumakalat na balita na mga aswang ang nakatira doon. At kapag may nagagawing tao doon, ay hindi na nakakabalik pa. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang tangkain pang pumunta doon." Mahinang wika ng matanda, pero pabulong na sa pakiwari ko noon, ay para bang natatakot itong may makarinig sa sinasabi nito. Pagkatapos makapili ng matanda ay kaagad na itong nagbayad at umalis na. Dahil sa hindi naman naniniwala ang aking ama sa matanda, kaya sumakay na ulit kami sa kalabaw at lumakad na patungo sa liblib na baryo. Habang binabaybay namin ang kalsada, ay tinanong ko ang aking ama kung hindi ba ito natatakot sa kadahilan ng baka nga totoo ang sinasabi ng matanda. Natatawa at napailing lang ang aking ama at nagwika na huwag magpapapaniwala sa mga sabi-sabi lang. Mas maniniwala lang ito kapag siya na mismo ang makakakita ng aswang. Hindi na lang ako umimik sa sinabi nito. Dahil sa likas ng hindi matatakotin ng aking ama. Dagdag pa ng aking ama na sandaling-sandali lang kami doon
Ipapaubos lang namin ang mga paninda at aalis na kaagad. Sayang naman kasi dahil piyesta doon. Kaya samantalahin na natin ang pagkakataong makabenta pa tayo. Habang nilalakbay na namin ang daan patungo sa dulo ng baryo, ay nakita ko ang isang matandang lalaki na may iba't ibang suot na kwintas na gawa sa kahoy at tanso. Sumenyas ito sa akin na huwag na kaming tumuloy at pumasok sa baryong aming pupuntahan. Hindi ko na lamang pinansin iyong matanda at tumingin na lang ako sa kalsadang papasok sa may tulay. Ilang minuto pa ang lumipas ay tuluyan na kaming nakalagpas sa tulay na sinasabi ng matanda kanina. Nang makalagpas na kami at makapasok na sa kanto ng baryong iyon, ay bigla naman ako nakaramdam ng kaba. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling iyon ay hindi maganda ang aura ng mga taong naroroon. Dahil malalim kong makatingin ng mga ito sa amin ng aking ama. Napansin kong abala ang mga ito sa pagkakatay ng baboy at may naghahasapan ng itak habang nakatingin sa amin. Iginala ko na lang ang aking paningin sa taas. Napapalibutan ng mga puno ang baryong iyon na halos hindi na masinagan pa ng araw. At kahit na magdadapit hapon pa lang ng mga oras na iyon, ay parang gabi na sa baryong iyon. Dahil sa medyo madilim na, sa kadahilan ng natatakpan ng mga malalaki at mayayabong na puno ang daanan. Kung ihahambing mo siya sa isang baryo, ay masasabi mo talagang kakaiba. Sapagkat para kang umaakyat ng bundok dahil sa dami ng mga puno sa bawat gilid ng nadadaanan namin ni tatay. Nakakaramdam na ako ng mga takot. Kaya bahagya akong lumapit sa aking ama at binulungan ito. Tay, parang nakakatakot naman dito. Balik na po tayo sa baryong dinaanan natin kanina, tay. Bulong ko dito, habang ito naman ay abala pa rin sa pagtingin ng mga nadadaan ng puno. Nagwika naman ang aking ama na sandali na lang at mararating na namin ang pinakabulwagan ng baryong iyon. Tiyak na marami ang nagtitinda rin doon na katulad ng mga paninda namin. Tumahimik na lang ako dahil hindi naman nakikinig ang aking ama kahit anong sabihin ko dito. Habang iginagala ko ang aking paningin, ay panakanakang may napapansin ako. May mga sumisilip na mga mata sa bawat bahay ng aming nadadaanan, kaya mas lalo pa akong nakaramdam ng kilabot. Hanggang sa hindi nagtagal, ay tuluyan na naming narating ang palengke ng baryong iyon. Nakita kong marami ang namimiling mga tao doon at nagkakasiyahan pa ang iba. Sabi ko naman sa'yo, di ba anak? Nandito lang ang mga mamimili. Kampanteng wika ng aking ama sa akin habang nakangiti pa ito. Hindi na lamang ako umiimik dahil kanina ko pa nararamdaman mula pagpasok namin ay maalinsangan na ang hangin at tila nahihirapan akong huminga. Habang papalapit na kami sa maraming tao, ay napansin kong matalim kong tumingin ng mga ito sa amin. Nakakarinig na rin ako ng mga ingay ng kuliglig at may mga panakanakang ibon na dumadapo sa mga malalaking puno. Nang tuluyang makalapit na kami, ay bumaba na kaagad ang aking ama sa kalabaw para kausapin ang mga taong papalapit sa amin. Kaya lang bigla akong nawindang dahil sa nakita kong nag-uunahan tumakbo ang mga tao papalapit sa aking ama habang nakaamba na ang mga nagsisitalasang itak. Kaagad namang sumigaw ang aking ama sa akin na tumalon na sa kalabaw at tumakbo pabalik sa kalsadang kanilang dinadaanan. Mabilis ko naman itong sinunod, kaya tumalon na ako sa kalabaw at kaagad na mabilis na tumakbo sumunod sa aking ama. Nang makalayo na kami ng konti, ay nilingon pa namin ang naiwan naming kalabaw dahil balak pa sana namin itong balikan. Pero mas lalo na lang ako nang hilakbot at napaiyak dahil kitang-kita namin ng aming ama kung paano pinagtutulungan lapain ng mga ito ang aming kalabaw. Naririnig pa naming umuungol ang kalabaw dahil sa mga natamo nitong taga ng itak at pagkatapos ay pinagpiestahang kainin ng mga taong humahabol sa amin kanina. Nangangatog na ang mga tuhod
at halos mawalan na ako ng ulirat ng mga sandaling iyon. Hanggang sa naramdaman kong sinampal na ako ng aking ama para bumalik lang ang aking ulirat. Kaagad na akong hinatak ng aking ama at mabilis na tumakbo pabalik sa baryo sa aming dinaanan kanina. Halos magkandara pa na ako dahil sa mga malalaking bato na nadadaanan namin ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng mga umaalulong na aso at tunog ng mga wakwak sa hindi kalayuan. Kaya mas binilisan pa namin ng aking ama ang pagtakbo. Pakiramdam ko ay halos kumakawala na ang aking kaluluwa sa aking katawan dahil sa takot na nararamdaman. Nais ko mang sisihin ang aking ama dahil hindi ito nakinig sa sinabi ng matanda kanina na huwag na kaming tumuloy sa liblib na baryong iyon. Subalit wala na akong magagawa dahil naroroon na kami at alam kong nais lang namang kumita ng aking ama para may maiuwi itong pera sa aking ina. Kaya ginusto nitong pasukin ang baryong ipinagbabawal kanina ng mga taong nadadaanan namin. Hanggang sa sobrang bilis na ng aming pagtakbo, ay hindi ko namalaya ng isang matulis na nakausling kahoy. Kaya tumama ang aking paa at natusok iyon, na siyang dahilan kaya gumulong ako sa kalsada. Nakita kong huminto sandali ang aking ama at lumingon sa akin. Pero bigla na lang may bumuhat sa akin na isang lalaki. Kaya napasigaw na ako at humingi ng tulong sa aking ama. Noong napatingin naman ako sa aking ama, ay kitang-kita ko sa mukha ng aking ama na natulala at natakot na ito. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko itong takot na takot. Naisip ko na lang nakatapusan ko na ng mga sandaling iyon at baka maya-maya lang ay tambangan na ako ng mga iba pang mga humahabol sa amin at lapain nila ako. Pero iba ang nangyari. Biglang tumakbo papalapit sa aking ama ang lalaking may buhat sa akin. Kaya pilit kong tinignan ang itsura niya. Nang makita ko na ang mukha nito, ay ito yung nakita kong isa sa mga lalaking nagkakatay ng baboy kanina. Ano pang hinihintay mo, Manong? Bilisan mo na tumakbo at baka maabutan ka pa ng mga aswang na humahabol sa inyo. Narinig kong wika ng lalaking may hawak sa akin. Naririnig ko na rin ang mga alulong ng aso na nag-uunahang tumakbo mula sa hindi kalayuan. Alam kong malayo pa ang baryong lalabasan namin, kaya malabong makaabot na kami doon. Baka mahuli at maging handa na kami sa piyesta ng mga aswang bago pa kami makarating sa labasan ng baryong iyon. Pero nagulat na lang ako nang biglang hinalbot ng lalaki sa kabilang kamay ang aking ama at mabilis na pumasok sa kagubatan. Hindi pa kami nakakalayo mula sa kalsada nang huminto ito at nagwikang may butas sa ilalim ng lupa at pansamantalang doon muna kami magtago habang hinahanap pa kami ng mga aswang. Sapagkat hindi na kami aabot pa sa labasan ng baryo dahil maya-maya lang ay naririyan na sila. Nagmadali namang sinunod namin ang sinabi nito at kinapa namin ang lupang may butas. Nang makita na namin iyon ng aking ama, ay wala na kaming pakialam kung may ahas pa man na nakatira doon. Ang importante ay hindi kami gawing handaan sa piyesta ng mga aswang. Kaagad na lumusong kami sa butas at tinakpan naman iyon ng lalaking tumulong sa amin ng mga dahon ng nyog at mga dahon ng saging kaya hindi na mahalata pa ng aswang. Pero bago kami nagtago sa butas ng lupa, ay pinahubad muna nito sa amin ang aming mga damit. Magtatanong pa sana ako kung bakit, pero naunahan na ako nitong magsalita at nagwika na itong para mailigaw nito ang mga aswang. Dahil sinusundan nito ang aming amoy, at kapag nakita naming wala na ang mga ito, ay kaagad na kaming tumakas. Wika ng lalaki bago mabilis na umalis habang daladala ang mga damit namin. Ilang sandali pa ay nasilip namin may mga nag-uunang mga tumatakbong tao. Nang malapit na ito sa pwestong pinagtataguan namin, ay nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang mga itsura nito. Sobrang pangit at nakakakilabot ang mga mukha nila. Habang yung mga mukha naman nila ay punong-puno ng dugo. At yung mga ngipin nila ay matutulis.
habang walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot na likido sa kanilang mga bibig. Tapos umaangil pa ito habang may sinisinghot sa hangin. Maya-maya pa ay nag-uuna na silang tumakbo. Nang masilip namin at makumpirmang wala na ang aswang sa paligid, at saka na kami dahang-dahang lumabas ng aking ama at mabilis na tumakbo hanggang sa nakarating na kami sa dulo ng baryo palabas. Bago pa kami nakalabas ay sandaling nilingon ko ang liblib na baryong iyon at natanong ko sa hindi kalayuan ang isang lalaking nakatayo habang nakaharap ito sa gawi namin. Naisip kong ito siguro yung lalaking tumulong sa amin kanina. Kaya taimtim na lang ako nagpasalamat dito mula sa aking isipan. Noong makalabas na kami sa baryong iyon, ay paika-ika akong tumakbo dahil sa sugat. At nakita ko ang mga tao sa hindi kalayuan. Kaagad na lumapit sa amin ang mga taong nag-uumpukan at ang matandang lalaki. Pagkatapos ay tinulungan kaming ipasok sa loob ng bahay ng matanda. Naalala kong ito yung matandang lalaki kanina na natanong ko bago kami pumasok sa baryo ng mga aswang. Tinulungan naman kami ng iba pang mga taong naroroon at binigyan ng damit. Kaya sandaling naghugas muna kami ng aming katawan at nagbihis na. Pagkatapos namin magbihis ay ginamot na ng matanda ang aking mga sugat. At napag-alaman din namin isa itong albularyo sa baryong iyon. Ligtas naman kaming nakauwi sa aming baryo mga kalakbay. At magmula noon ay hindi na kami muli pang naglako ng mga paninda. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking lolo Nestor. Maraming salamat.